Pagod ka na ba? Bad trip sa buhay? Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang! Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa #BBF dahil dito may nagmamahal sa'yo. Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chacha Faith and welcome to #BBF, #Blessed, Beloved, and Favored. Yan, magsama-sama na naman tayo siyempre sa isang masayang kwentuhan, kantahan at siyempre sa tugtugan. Yan. Ano bang abangan nila ngayon, Cha? Ayan, syempre abangan natin yung mga kantahan natin ngayon. Yan, oo, siyempre. Tapos, syempre yung kwentuhan natin mamaya at abangan natin kung ano yung topic natin ngayon. At yun nga pala, hello naman sa mga nakikinig ngayon sa 98.3 FM Smile Radio. Stay tuned lang po kayo mga ka-BBF. Yan, siyempre kahit nasaan ka man, kung nakikinig ka man ngayon sa iyong sasakyan, sa bahay, at kung saan man, yan, relax ka lang dyan. Siyempre, kaming bahala sa'yo. Yan, kaway-kaway naman sa mga kakatapos ng mag-midterm ngayong araw na to. Hello sa inyong lahat. Ganun din sa mga katatapos lang mag-periodical dyan sa mga high school students. Binabati lang po namin ng happy listening si Kuya Jen Revoluciano from Arizona, USA, siyempre si Ate Sol at Kuya Edmond Evangelista magpantay. Yan, hello po sa inyong lahat at yung mga binati po namin, mga nakikinig po sila sa Ustream.tv. So, sa lahat po ng gusto pong makinig at makita kami online, just go to www.ustream.tv/channels/smile-radio-98-3-FM. At ganoon din po sa gustong makisama sa amin sa kwentuhan at may mga pabati kayo sa amin gusto nyo sabihin, mag-text lang po kayo sa 0946-8288-235 at 0917-9284-843. Ulitin ko po, 0946-8288-235 and 0917-9284-843. Yan, text na! Siyempre, batiin ko muna si Tita Cynthia Tidy at kay Charmaine Tidy na on the way na dito. Hello po sa inyo. Ganun din yung mga hindi namin nakasamang BBF team, sila Justin, Gleda, Dada, Kuya Benok, Bryle, Bravo, at kung sino pa ba? Kantahan na tayo mga ka-BBF. Stay tuned lang po kayo at marami pa po kayong aabangan ngayong gabing to. So, here's Unmerited Favor by New Creation Church. I am standing and
0946-828-8235 and 0917-928-4843. So sa lahat po ng inyong mga katanungan at sa inyong mga pabate, text lang po kayo ng text. Ayan, binabati ko syempre yung BBF team. Hello po kay Ate Rose Ann, kay Ate Mayfor, kay Carla Laconsay, kay Rain, kay Gleda, kay Dada, kay Kuya Benok, kay Bryl, kay Sherwin, kay Justine. Pinakalimutan Yan, ko ba? ganoon din kay Fersan, Frankie, Luis, Hazel, Diane, Michelle, and Erwin. Yan, hello sa inyo. Happy listening. Ganon din kay Daddy and Mami Helen na nakikinig ngayon sa Angeles. Hello po sa inyo. Ayan, gusto lang po namin kayong invite sa kailan to? August 15. Meron po kaming live studio sa MP Cuaderno Elementary School, Sunday, 3 to 5 p.m. Dito po sa activity na to, magtuturo po kami ng instruments, dance, and vocals. Kaya makita-kita tayo doon sa lahat ng mga interested. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than words could say. I follow you for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in a Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-hashtag. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay at pakikinig sa ating program, hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Nais po namin mag-good evening sa lahat po ng nasa kanilang mga FM radio, mga cellphones, pati po yung mga naka-live streaming po ngayon, nasa kanilang mga computers, iPads. Ayan. So, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi pa man po nagsisimula ay nais po naming mag-declare ng maraming blessings na bubuhos po sa inyong mga buhay. Magmamanifest po ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa inyong lahat na nakikinig ngayong gabi. So, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Pinagpala po tayong lahat. Okay, so, Bago po magpatuloy ay nais po namin munang ipaabot ang amin pong pakikiramay sa naulila pong pamilya ni Kuya Bong Garcia dyan po sa Lote. Gayon din po sa naulila po ng amin pong minamahal na Tatay Romy dyan po sa Orani. Okay, sa lahat po ng mga hindi pa nakakaalam, nakaburol po siya ngayon sa food trip ni Tatay Romy sa Sentro 1, Orani. So nakikiramay po kami sa pamilya po ni Ate Liza Izon at sa kanyang mga kapatid at mga kamag-anak. So alam namin na ang banal na espiritu po ang patuloy na magko-comfort po sa inyong lahat. Yan. So our condolences po sa inyong lahat. Okay, so magpapatuloy po tayo sa gabing ito. Ang topic po natin last Friday ay kapangyarihan ng salita ng Diyos. So alam natin na narinig natin sa pagtuturo po ng ating Pastor Raul na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay napakalaki ng magagawa sa ating mga buhay. Pwede itong baguhin ang mundo nating ginagalawan dahil sa ating sa mga salita ng Diyos nating pinanampalatayanan. At kanya din pong itinuro na ang pananampalataya ay nananampalataya tayo sa ating puso at gayon din ay nagsasalitang ating bibig. Okay, so yun po ay magkasama. Laging magkasama yun sa ating pananampalataya. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, faith is believing and speaking. Yan. Ngayon naman po ay parang part 2 po ito ng ating pong pinag-aralan last
Friday. Ang ating pong topic tonight, the power of words. Yan, the power of words. Sa James chapter 3 ay meron pong sinasabi ang ating pong kapatid na si Santiago. Ang sabi doon ay, even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. So sabi niya, kahit napakaliit ng isang dila, ay kaya nitong, para itong isang apoy na kayang tumupok ng isang gubat. Yun. So, ganun katindi po yung dila. Kaya, sa gabing ito, nais po nating pag-usapan kung paano pong ang ating dila ay hindi makapinsala, kundi magkamit ng maraming pagpapala sa buhay natin. Dahil sabi nga po, yung nasa James chapter 3 pa din po, sabi doon sa verse 10, out of the same mouth proceed blessing and cursing. Yung sinundan na verse noon, verse 9, with it, we bless our God and Father, and with it, we curse men who have been made in the similitude of God. So, ibig sabihin, yung dila natin, dalawa ang kayang gawin. Pwede itong magsabi ng pagpapala, pwede rin itong magsabi ng sumpa. Okay, paano tayo nagsasalita ng pagpapala? Kapag ka po mabuti yung sinasabi ng ating dila, pagpapala po ang dala nito sa atin at sa mga taong nakakarinig nito sa ating paligid. Kapag ka po hindi maganda ang ating sinasabi, sumpa po ang dala nito sa atin na nagsalita at sa mga taong nakikinig sa atin. So delikado po ng paggamit ng ating dila na minsan or madalas hindi natin napapansin dahil nasanay na tayo na palaging nagsasalita. So mag-iingat po tayo kapag nagsasalita tayo ng hindi maganda, lalo na po kung ang sinasabi natin ay kasiraan ng ating kapwa, kasi tayo na nakakarinig po mismo ng ating sinasabing pangit sa ating kapwa ay nagkakaroon din po ng masamang epekto sa atin. Hindi lamang po doon sa taong si pinagsasabihan mo or pati yung taong ikinukwento mo, kundi sa iyo mismo na nagsasalita. Nagdadala ito ng mga kalungkutan, nagdadala ito ng bitterness sa ating puso, kawalan ng kapayapaan ng ating isipan at kung ano-ano pa. At madalas nga po, nagiging sanhi pa ito ng ating karamdaman. So mag-ingat po tayo sa pagsasalita. Sabi nga po sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Okay, will eat its fruit. So, ingat tayo dahil pwedeng yung salita natin ay magdala ng kamatayan sa atin at sa nakikinig, or pwede ring magdala ng buhay sa atin at sa mga nakikinig. Alam nyo po, napakasarap pong pakinggan, di ba? Napakasarap pakinggan na kapag meron kang nakausap mo kahit sandali lang, tapos magsasabi sa iyo na ang sarap mo namang kausap, o kaya pwedeng sabihin na sumaya ako, nabuhayan ako ng kalooban nung ikaw ay narinig ko na nagsalita o nakausap kita. Di ba nakakasarap ng kalooban na ikaw mismo nakaranas ka din ng kasiyahan ng kalooban. So bakit pipiliin mo pa ang magsalita na nagdudulot ng kamatayan o kalungkutan o sumpa? Bakit hindi pa natin piliin yung pwedeng magbigay ng pagpapala at ng buhay? Ayan, so meron tayo ditong dumating na student natin sa Bible School, sa Grace Academy. Tamang-tama, ito po ang topic namin sa Bible School. Okay, kagaya nga po ng aming lesson, the speech center of the brain exercises dominion over the whole nervous system. So, kapag ka po nagsasalita tayo, every time we use our speech, o kapag ka nagsalita tayo, yung ating speech ay nag-a-activate
or nai-stimulate yung ating speech center ng ating brain. At alam nyo ba, pagka na-stimulate yung ating speech center, dahil nga ito ay ito ay isang dominant hemisphere, okay? Dahil ito ay dominant hemisphere, ito ay nagko-command, okay? Nagko-command ito sa buong nervous system, maging sa buong katawan natin, ng kung ano yung ating sinabi. Okay? Sabi nga po sa Encyclopedia of Jewish Medical Ethics, the cerebral hemisphere in which the speech center is located is the dominant hemisphere. So, ibig sabihin, kung dominant hemisphere, ito yung more involved than the other in governing certain body functions such as controlling the arm and legs used preferentially in skilled movements. Yeah, that is according to American Heritage Medical Dictionary. So, pati ang medicine ay nagsasalita na kapag tayo ay yung ating dila o yung ating pagsasalita ay ginamit natin, nagkakaroon ito ng epekto sa ating brain, and at the same time nagkakaroon din ito ng epekto, diretsyon effect nito sa buo nating katawan. Okay, example po, early in the morning sinabi mo, parang hindi magandang araw na to, parang lalagnatin ako. Makita mo, mamaya, unti-unti nang hindi gumaganda yung pakiramdam mo, hanggang hindi mo namamalayan, may sakit ka na pala at parang hindi ka na makabangon. Okay, pag sinabi mo namang early in the morning, pagising mo, wow, it's gonna be a great day today. Ang ganda ng araw, ang ganda ng umaga, mukhang maraming magandang bagay na mararanasan ako. And surprisingly, magulat ka na lang na merong mga magandang bagay na mangyayari sa'yo early in the morning. Kaya po, paalala sa mga nanay, lalo na po pag nanggigising tayo sa umaga sa ating mga anak, talaga naman po minsan syempre napasarap sila ng tulog o kaya na late silang matulog sa gabi, kaya medyo hirap nilang gisingin sa umaga. Minsan talaga nakakapagsalita tayo ng hindi maganda dahil nga ang hirap gisingin. So medyo, kung hindi rin lang po maganda yung sasabihin natin, kontrolin na lang natin. Kasi po, maaari itong magdulot ng hindi rin magandang araw sa ating mga anak. Hindi lang po sa ating mga anak, tayo nagsalita mismo. At nadanasan ko po yan. Talking from experience. Kaya medyo control po doon sa pagsasalita, lalo sa mga nanay. Ano po? Okay, sabi sa Genesis 1:3, our world is formed by the Word of God. Okay, yung ating mundo, bago po ito nalikha, wala pa man, may sinabi mo ng Diyos, let there be light. Okay, so nabuo ang ating mundo dahil nagsalita ang Diyos. At nung nagsalita ang Diyos, nakita niya, sabi doon sa, kagaya nga na sinabi niya, Genesis 1:3, sabi niya, God said. Okay? Tapos, pagdating sa verse 31, sabi niya, and He saw, diba? That it was good. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ng Diyos, nangyari. Okay? So, yun ay method ni God na inimpart din sa atin. Yun nga lang, tayong tao, iba yung sinasabi natin. Hindi kagaya ng Panginoon, kapag nagsalita siya, ang makikita niya, good. Kasi maganda yung kanyang sinabi. Karaniwan po, ang tao, nakikita pa rin niya. Kaya lang, ang nakikita niya, yung iba, hindi maganda kasi hindi rin maganda ang kanyang sinabi. The words that you speak is picked up by your inner ear and fed directly to your heart. Okay, yung mga salita na sinasabi natin, pumapasok yun sa ating tenga hanggang kaloob-looban nito at dumidiretso yon sa ating puso. Ngayon, yung puso mo na tumanggap ng iyong narinig o yung spirit mo nag-a-assume ito na kung ano yung iyong sinabi, yun yung gusto mo na mangyari sa buhay mo. Kaya nga, di ba kanina paalala ko, ingat tayo na magsalita ng mga hindi maganda tungkol sa ating kapwa. Kasi naririnig din yun ng sarili nating tenga at pumapasok yun sa ating puso. At ina-assume ng ating puso na yun ang gusto mong mangyari sa sarili mo. Kaya magugulat ka kung yung sinabi mo,
Bakit sa halip na dun sa tao mong sinabi, bakit sa'yo ikaw yung nalulungkot, ikaw yung nahihirapan ng kalooban? Kaya ingat po tayo sa pagsasalita. Paano ba natin puprotektahan ang ating puso para hindi madaya ng ating mga sinasabi? Okay, tingnan nyo ha. Ulitin ko po yung sabi ko kanina, words that you speak is picked up by your inner ear and fed directly to your heart. Ngayon, your heart or your spirit assumed that what you speak is what you want. So, importante, ingat tayo sa ating pagsasalita kasi may merong pinapasukang channel diretso sa puso natin. Kapag nasa puso na natin, yun din ang palagi nating sinasabi and then yun yung nangyayari sa buhay natin. Kagaya din po, so kanina meron din po akong sinabi na para medical basis dun sa ating pagsasalita. Ngayon naman, spiritual basis. Paano ba natin mapuprotektahan ang ating puso para hindi madaya ng ating mga nasasabi? How to protect your heart from deception? Number 1, be careful of what you hear. Okay, so ingat tayo kung ano yung ating naririnig. Okay, kasi yung ating narinig, sabi ko nga, diretso sa puso natin, and sabi sa Matthew, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung ano yung nasa puso natin, yun yung lagi nating sinasabi. Kaya din, kaya yung biro-biro na kung ano yung nasa dibdib, siyang sinasabi ng bibig, kasi kaya mo sinasabi yon kasi yung laman ng puso mo. So, dahil sinabi mo yon, pasok na naman yun sa inner ear mo, diretso na naman sa puso, at yun na naman ang mangyayari sa buhay mo. So, cycle lang, di ba? So, ingat tayo kung ano yung ating napapakinggan. Kagaya nga ng sinabi sa Luke chapter 8, verse 18, be careful, therefore, how you listen. Okay? Ingat tayo sa ating mga pinapakinggan. Example, ang lagi mong napapakinggan ay mga bad news or bad report. Pansinin mo, yun din yung laging nasa isip mo, yun din laging nasa puso mo, at yun din ang lagi mong nasasabi. Kasi yun ang lagi mong napapakinggan. Okay, so, ingat tayo kung paano tayo, kung ano yung mga napapakinggan natin. Okay lang, may mga pagkakataon talaga na you cannot control kung ano yung maririnig mo. Sa aming paligid, sa ating paligid, minsan may mga music na hindi naman maganda pero napapakinggan mo kasi nagbukas yung kapitbahay o nagbukas yung radio sa bus na sinasakyan mo. Hindi mo naman pwedeng piliin yon. So kapag ganon, lagyan mo ng parang screen yung iyong ear. Piliin mo lang yung papapasukin mo sa puso mo. So, sabi ko nga, be careful of what you hear. Sabi sa Luke 8:18, be careful therefore how you listen. For to him who has spiritual knowledge will more be given, and from him who does not have, even what he thinks and guesses and supposes that he has will be taken away. So, 'di ba? Kung meron kang marami ka ng alam sa isip mo na mga spiritual knowledge, pagkatapos may narinig kang something na wala yung natutunan mo, na wala yung spiritual knowledge na meron ka na dahil ang pumasok sa isip mo ngayon yung mga bagay na narinig mo na hindi naman kaaya-aya. So, be careful of what you hear. Sa mga kabataan po natin, ingat tayo sa mga pinapakinggan nating music. Kasi merong mga songs na ang lyrics, panay kabiguan, sakit ng kalooban, o punong-puno ng galit. Yun din yung nagiging damdamin mo, di ba? Tapos, yun yung nangyayari sa buhay mo. Kasi yun ang lagi mong napapakinggan. Okay? So, ganun din sa ating mga napapanood, lalong-lalo na yung mga violent na mga cartoons. Hindi ko nakilala yung mga cartoons ngayon, pero I remember yung anak ko noon ay alam niya yung hindi niya dapat panoorin na mga animes na violent. Kasi, binilin ko yun sa kanya at doon sa nag-aalaga sa kanya na hindi dapat papanoorin kasi magbibigay ito ng hindi magandang kaisipan, kalooban
sa isang taong nanonood at pwede itong mag-create ng hindi magandang personality sa isang bata. Although hindi mo naman pwedeng masabing perfect na yung personality ng bata kung di siya manonood, pero maganda pa rin yung naiingatan po natin sila. Okay? Be careful of what you hear. Ano ba yung dapat mo talagang pinapakinggan para ang puso mo maprotektahan from deception? Sabi natin kanina, to protect your heart from deception, you have to be careful of what you hear. Okay? Ano ba yung dapat nating pinapakinggan? Importante, meron kang input sa iyong puso ng Word of God. Sabi nga sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So pag dinodoble sa Bible, ibig sabihin gusto niyang lagyan ng emphasis. So hearing and hearing by the Word of God. So ibig sabihin, maganda kung lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kagaya po ng ginagawa niyo ngayong gabi. Dahil ang naidudulot nito ay pananampalataya. At dahil ikaw ay nananampalataya, dalang naririnig mo salita ng Diyos, yun yung pumapasok sa puso mo at yun din ang lagi mong sinasabi. And therefore, ano man yung pinanampalatayanan mo at sinasabi mo, mangyayari sa'yo. Kaya nga po, don't end your day or don't even end your week without hearing the Word of God. Importante po kasi yun yung laging magbibigay sa atin ng change of mind, transformation of mind. Okay? At magbabago sa ating mundo. At saka magbabago ng ating pananalita. So keep on listening the Word of God. So kaya nga po kami nag-offer ng program na ito and kung saan man po kayo pwedeng makinig ng salita ng Diyos, see to it lang po na yung papakinggan ninyo. Ang tinuturo, si Jesus, at ang kanyang tinapos na gawa doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Kapag ka po ang itinuturo ay sarili nila, at ang kanilang ginagawa, medyo nakakalungkot po yon dahil maiisip mo sa sarili mo, wala ka palang ginawa, kawawa ka naman. Okay, so pipiliin po natin yung ang hina-highlight lang po sa kanilang pangaral, si Jesus at ang ginawa ni Jesus dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Okay, sabi ulit natin kanina, to protect your heart from deception, you have to, number 1, be careful of what you hear. Number 2, choose your company. Ayan, kapag ang kasama mo negatibong tao, negative din lagi sinasabi mo, pansinin mo yon. Kapag ang kasama mo masayahin, naku, masaya ka din. Kapag ang kasama mo mahina ang loob, mahina din ang loob mo. Palagi ka na lang natatakot o matatakotin yung kasama mo, lagi mo siyang kasama, yun yung naririnig mo palagi yung complaint niya, yung kanyang daing, yung kanyang takot, yun din ang nasasabi mo, bigla mo maisip, oo nga paano nga kung ganon, nakakatakot yata yun. So yun na rin yung iyong mga masasabi. Pero kapag ka ang lagi mong kasama, positibo lagi ang pananaw sa buhay, yung bang pangit na sana yung sitwasyon pero nakikitaan pa rin niya ng maganda, choose that company. Kasi palagi ding magiging positibo ang pananaw mo sa buhay. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, do not be so deceived and misled. Evil companionships or let's say communion or associations corrupt and deprave good manners and morals and character. So kailangan, hindi ko naman po sinabing huwag niyong samahan yung mga hindi okay yung pag-uugali o hindi okay yung sinasabi. Huwag lang madalas. Kasi po, kapag lagi mong yun ang kasama mo everyday, mag-aapon hanggang gabi, naku, makita mo na nanaginip ka na lang. Yun pa rin ang sinasabi mo, yung mga narinig mo kanina o narinig mo sa buong maghapon. So, choose your company. Piliin niyo po yung mga may positibong pananaw, yung mga taong hindi nauubusan ng kagalakan sa puso, na kahit na ano pa mang mangyari, kahit na sa tingin mo yung buhay niya parang hindi na dapat ipamuhay dahil sobrang bagsak na siya, pero nakakakita pa rin siya, naririnig mo sa kanya, hindi ako susuko. Marami pang magandang bagay na naghihintay sa akin sa kinabukasan. I have to be strong. I have to move on. I have to live my life
'Di ba? Pag gano'n ang mga naririnig mo, parang iniisip mo, ay kung ito nga ganito yung buhay niya nagpapatuloy siya. Ako pa ba? Di ba nakakalakas ng kalooban? At syempre, pinakamagandang company is somebody na kapag nagsalita, nakabase lagi sa salita ng Diyos. Hindi naman siya yung tipong lagi na lang parang nagko-quote ng Bible verse sa'yo, pero ang kanyang mga sinasabi ay kumukonek ba kung ano yung mga nais din ng Panginoon para sa iyo. Yan. So, choose your company. Number 3, bago po tayo umawit, ay pakinggan po natin yung number 3 muna. Tuloy na natin. Number 3, to protect your heart from deception, you have to be a doer of the word and not hearer only. Yan. So, sabi ko kanina, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, importante din po, hindi lamang po tayo nakikinig, kundi ginagawa natin ang salita. Paano ba natin ginagawa ang salita? Sabi sa James chapter 1 verse 22, but be doers of the word, or obey the message and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. So, importante, nakrinig natin, ano po? Tapos, yung buhay natin, umaayon na doon sa ating napakinggan. Halimbawa, ang sinabi mo, ang Lord, mahal na mahal ka, huwag kang mamuhay na para bang nakakaawa ka naman. Sobrang kahabag-habag ang buhay mo at tinitingnan mo pa rin ang sarili mo na kawawa, api. Samantalang, ang narinig mong sinabi ng salita ng Diyos ay, mahal ka niya ngayon, bukas, magpakailanman, hindi ka niya iwan, hindi ka pababayaan, pero pagka namuhay ka, para bang ang buong mundo umalis ng lahat, ikaw na lang natira. So, be doers of the word. Ang importante, you act on what you believe. Okay, paano ba yon? You rejoice. Kasi alam nyo, ang salita ng Diyos, kapag narinig mo yon, mag-e-energize sa'yo at magbibigay sa'yo ng kagalakan. Kaya, pagka narinig mo yung salita, automatic bibigay ito ng kagalakan unless hindi mo siya pinaniwalaan. Kapag narinig mo ang salita at pinaniwalaan mo ang ebidensya nito, nagagalak ka. Mapapa-worship ka talaga, na-energize ka ng salita ng Diyos. So, let us not be hearers only of the word, but doers of the word. Ayan. So, yun ang paalala. So, to protect our hearts from deception, we have to be careful of what we hear. We have to choose our company, and we have to be doers of the word and not hearers only. So, magpapatuloy po tayo. For the meantime, pakinggan po natin ang kantang ito.
Okay, so nagbabalik po tayo. Salamat doon sa awit, I see grace. Yan. So, sabi natin kanina, piliin natin yung ating napapakinggan. Ayan, palagi po kaming nagre-remind sa isa't isa pagka magkakasama kami na kapag ka hindi maganda, wag na namin pag-usapan kasi hindi para bang yung atmosphere parang nababago, nagiging malungkot o kaya nagiging nakakainis, samantalang kung palaging masaya yung aming mga pag-uusapan ay nakakatuwa. Yan, biglang maaliwalas yung mga itsura ng mga kasama mo. Yon. So, importante ay okay, yun yung pag magkakasama kayo, yun yung inyong pinag-uusapan. Sabi ko nga kanina sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke, we also believe and therefore speak. Faith is believing and speaking. Yon. So, magka-partner yon. Hindi pwedeng naniniwala ka, hindi mo sinasabi, or sinasabi mo, hindi ka naniniwala. That's not faith. So, ang faith, laging combination of believing and speaking. So, bakit ba kailangan pa nating sabihin? Sabi ko nga kanina, our world is formed by the Word of God. So, ganun niya tayo dinisign. Genesis 1:26, we are created in the image and likeness of God. Tapos, binigyan niya tayo ng dominion and authority. So, ibig sabihin, yung dominion and authority natin over all creations, yun yung ating free will, meron tayong authority, binigay ng Lord yon at nirirespeto niya yon. So, without our permission, kahit maganda yung mga plano ng Lord sa buhay natin, hindi ito nagaganap. Kasi, hindi ka nag-agree with your faith. Paano ka mag-agree? Yung pananampalataya mo. Paano? By believing and speaking. God needs our cooperation. Kasi without our cooperation, even though it is God's perfect will and plan, it won't manifest. So, maraming mga magandang bagay na itinalaga na ng Lord para sa atin. Binayaran na ng banal na dugo ni Jesus. Nakadeposit na sa ating mga spirit. Pero hindi pa natin to nakikita sa ating physical world. Kasi hindi pa to nagmamanifest. Ang blessing hindi pa nagmamanifest. Kasi kailangan yung ating pagsang-ayon sa kung ano na yung ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ano na yung binayaran ng banal na dugo ni Jesus. So, kailangan ng ating pagsang-ayon, yung ating pananampalataya, yung ating believing and speaking. Okay? So, sabi sa Job chapter 22 verse 28, you shall also decide or declare and decree a thing, and it shall be established for you. And the light of God's favor shall shine upon your ways. Okay? So, mag-decide ka. Ibig sabihin, when you declare, you are deciding something na mangyari. And anything that you say, basta believer ka ni Christ, lahat ng sinasabi mo, it will come to you. Okay? So, ingat-ingat sa mga sinasabi. Hebrews 1:14, ang mga angels na activate as you speak God's word. So, importante, mas maganda kung ang sinasabi natin, mga salita ng Diyos. Kasi sabi nga sa Hebrews 1:14, are not the angels all ministering spirits or servants sent out in the service of God for the assistance of those who are to inherit salvation? So, as you speak God's word, na-activate ang mga angels. Kinukuha nila yung mga bagay from the throne of grace papunta sa iyo. They know your address. Kasi yung yung boses mo walang katulad. Parang fingerprint lang. So, pagka narinig nila yung boses mo, na nag-claim ng mga promises ni God, alam nila kung saan nila dadalhin yung kinlaim mo na yon. Okay? Kasi ang trabaho ng mga angels, dalhin sa'yo yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Yun ang trabaho nila. Tuparin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Sino yon? Those who are to inherit salvation. Ikaw yon, kasi nanampalataya ka sa Panginoong Jesus at sa tinapos niyang gawa. Siyempre, you are to inherit
salvation. You are already saved, you are already redeemed. And therefore, yung sinabi mo, yung mga pinanghahawakan mo na promises ni God, sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you because the Lord is your shepherd. You shall not be in want, or my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Every time you claim those promises, yun ang nangyayari sa'yo. Hindi man siguro sobra-sobra, pero you are abundantly supplied. Okay. Sabi sa 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Him are yes, and in Him amen to the glory of God through us. Lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng kanyang pinangako, isa lang ang tugon doon, yes and amen. So kapag ang ipinanalangin mo o ang iyong ikinlaim ay pangako ng Diyos, isa lang ang sagot, walang no, kundi amen lang. Yes and amen. Maraming mga tao nakaset mo sa agreement pero hindi naman nila tinutupad. O may mga tao nangako sa'yo, pero hindi naman tinutupad. Minsan, kung sino pa yung nagsalita ng pangako, siya pa mismo ang unang babalik ng kanyang ipinangako. So, pero si Lord, yon, kung maraming beses ka mang nakaranas ng mga pangakong hindi natupad sa'yo, si Lord, ang mga promises niya are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So yan po yung power of words. Para lalong magkaroon ng power ang iyong mga sinasabi, keep on listening, keep on hearing the Word of God para ang mga sasabihin mo rin ay may kinalaman sa salita ng Diyos para din maging positibo ang pananaw mo sa buhay, and therefore, yun din ang mangyari sa buhay mo. Aaliwalas din ang iyong mundo. Hindi dahil nabawasan ng mga problema mo o hindi ka nakaranas ng mga problema, kundi dahil mas matibay na ang iyong kaloobang hinaharap ang lahat ng iyon. Kaya mas kakaibang mundo ang iyong gagalawan. Okay, so bago ko po sila tawagin ay at para mag-share din, nais ko muna pong mag-declare. Gusto ko pong gamitin yung power of words sa inyong lahat na ngayon ay nakikinig. Lord God, I declare blessings upon blessings, favor upon favor sa lahat po ng nakikinig ngayon. Sa lahat ng may mga kinakaharap na problema, I declare strength, Lord. At yung wisdom mo, Panginoon, na magagamit nila upang masolusyonan nila ang kanilang problema. I declare provisions, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangailangan. May it be peace, may it be joy, may it be finances, Panginoon, budget, provision sa mga pangangailangan nila materially, Panginoon, o maging pangangailangan nila sa kagalingan, o Diyos, solusyon sa kanilang mga problema, wisdom sa lahat ng kanilang ginagawa. Lord God, victory, anuman po ang kanilang mga pangailangan, dinideclare ko pong ito lahat sa kanila. And I declare na sa mga oras na ito, inaabot sila ng iyong mapagpala, mapagmahal na kamay, and I declare din, Panginoon, na bawat nakikinig ngayon nakakadanas ng warm embrace galing po sa iyo, aming Daddy, Lord. Thank you, in the name of Jesus. Amen and amen. Gave me courage to believe that all your goodness I will see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where Hello, everyone. would I be? If not for your goodness, if not for your grace. Good evening po. Si Ate May po ito. Power of words. Sobrang nakaka-bless po talaga itong message nito na power of words. Kasi kung sa mga nakakilala po sa akin, we always declare naman po sa church kung ano yung mga magagandang gusto nating mangyari sa buhay natin. Naniniwala po ako na na pag nasa atin si Lord, nasa atin din po yung spirit of discernment kung anong sasabihin, anong gagawin. Kaya huwag po kayong mag-alala kung iniisip nyo, hala, grabe ako magsalita sa kapitbahay ko, sa anak ko, sobra akong magsalita, sa asawa ko, sobra akong magsabi ng kung ano-ano. Huwag po kayong mag-alala na
ganun kayo ngayon or naranasan nyo yun noon. Kasi maniwala lang po kayo na nasa inyo si Lord na ida-direct kayo, ipapaalala sa inyo yung wisdom na hinihiling nyo in time po or pwedeng bukas na bukas or sa time na naniwala kayo na nasa inyo siya, mababago po lahat yun and everything's gonna be okay. Hindi mo mamamalayan, nagsasalita ka na ng blessing sa iba. So yun, parang masaya po sa, hindi nyo namamalayan, masarap na sa pakiramdam na, uy, nakakapag-declare na ako ng maganda, nakakapagsabi na ako ng maganda, na sobrang nakaka-bless sa iba, di ba po? So minsan siguro, yun nga, sabi natin, minsan pagising natin, may nasasabi tayong mga negativity, no? So, sa susunod, alam niyo po, masasabi niya na magagandang bagay na. And everything's gonna be okay for that week, for that day, and for the rest of your life. So, God bless everyone. Continue to declare good things, especially to your family and to your loved ones. So, God bless. Para bang nagbabaligan sa gabi. Hey, Madlang people, wala ba kayo? Yan. Hello sa inyong lahat. So, ako nga pala si Ate Rose. Yan. Ang masasabi ko lang sa Power of Words, yan, sobrang nakinabang kami dyan sa message po na yan, na merong pinagawa sa amin dati si Pastora Lynn na kung ano yung, sabi niya, 3 bagay. Yung pinaka kailangan mo, pangalawa yung gustong-gusto mong mangyari, at yung pangatlo yung pinapangarap mo, yan. So, challenge ko din kayo. So, isip kayo nun kung ano yung 3 bagay na yun na kailangan nyo, pinapangarap nyo, at gustong-gusto nyong mangyari. So, kahit sa tingin nyo parang ang liit lang o malaki man, para sa Lord, hindi mahalaga kung maliit o malaki. Basta hiningi mo sa Kanya, He is faithful na ibibigay niya yon basta manampalataya ka lang. And everyday, i-declare mo na favored ka, blessed ka na, dahil pinangako niya yon na nasa sayo na yon. Pinagpala ka na niya, binuhusan ka na niya ng maraming pabor. Ang kailangan na lang, magsalita ka. Yan po. So, thank you, Ate Mayfor and Ate Rose. Marami pa po kasi silang naranasan dahil sa message ng Power of Words, kaya kulang yung oras para ikwento nilang lahat. Ayan. So, nawa po kayo din po ay napagpala and I-declare na gagamitin nyo din po yung Power of Words in a positive way para po mag-benefit din tayong lahat. Pati po yung mga nakikinig sa inyo, sa mga katabi ninyong kapitbahay, magbe-benefit din po dahil narinig nila yon from you, magandang bagay. So, ano man ang sitwasyon sa buhay, sabi nga, don't use your words to describe your situation, but use your words to change your situation. Halimbawa, may sakit ka, huwag mo na sabihin na ako, may sakit ako, mukhang grabe na ito. Kundi ang sabihin mo, salamat Lord, dahil pagagalingin mo ako. And lalakas ako at marami pa akong magagawa sa mga susunod na panahon. So, change your world, change your words, and you can change your world. Yan, binabati po namin si Tatay Ed, Nanay Evelyn, Ate Edlyn, Ate Nora, Kuya Junior, Ate Grace, Kuya Elimar, Tatay Lando, at Mami Mila. Hello po sa inyo dyan. Happy listening. Ganon din po kay Nanay Lucy, Ate Belen, Kuya Henry, Abigail, Ate Maria, Margalio, Ate Rose, Kuya Andy, Ate Lita, Vicente, Ate Jane, Tim, and Matthew, Ate Apple, Mark, Jaya, and Jenna. Hello sa inyo dyan. Kami po ay nagdi-declare po sa inyong buhay ng masaya at mahabang buhay. Kung may mga sakit po kayo, I declare healing sa inyo pong lahat. Okay? Pagbati po sa mga kaibigan po natin sa Sacramento, California, kay Kuya Edmond, Evangelista, at Ate Sol. Kay Kuya Greg na nasa Davao, hello. Kay Kuya Charlie, ang Puno family.
ang aking kaibigan kay Pastor Jan at kay Mami Ami Catalbas Dipolog City. ng Dipolog. Ganon din hello po kay Brother Lito na nakikinig po palagi every Friday sa may Gugo. Ayan. Hello po sa inyong lahat and I pray na napagpapala po kayo palagi ng mga mensaheng ito na mula at galing sa salita ng Diyos. Baka makalimutan natin kay Ate Maribel. Ayan, hello kay Ate Maribel sa UAE, Dubai. Okay, God bless you all. Ayan, binabati ko syempre ang aking napakagandang kaibigan bagamat nasa bakasyon siya ngayon, Lake Tahoe. Okay, si Ate Sol at si Kuya Edmond, evangelista ng Sacramento, California. At binabati din namin si Boy and Dory Alzate, ang pinsan ni Kuya Edmond, ang kanyang Uncle Junior, kay Lola Maria, kay Grace at kay Remy Evangelista. At syempre, si Sir Ian De Leon. Hello. Excited na akong makita ka in tuxedo. Hello din kay Sister Lynn, dyan sa asawa po ni Brother Lito na nakikinig. Salamat po sa inyong pakikinig every Friday. At syempre sa lahat po ng mga empleyado ng Roy Plaza, Dipolog City, hello po sa inyong lahat. Ayan. At syempre kay Ate Mila and AJ Ongking ko ng Abukay. At kay Aaron, hello kay Aaron. At kay Ate Liza and Ate Joy Baros ng Urani. Ganon din po yung mga nanay ng aming mga anak na palagi din pong nakikinig. Kay Ate Rowena Tolentino, Ate Gloria Tapan, at kay Ate Meli Pabustan. At kay Joy, kay Ate Joy at kay Kuya Bernard Tuazon at kay Kuya Greg na nasa Davao, hello sa inyong lahat. At syempre lahat ng mga hindi namin nakasama sa ng mga BBF, hello sa inyong lahat. Kilala niyo kung sino kayo. Hi kay Jen Ralph ng Arizona. Okay, happy birthday pala. Happy 7th birthday kay Raisa. See you tomorrow. At kay Rain. Ayan, happy Tapan. birthday kay Rain. Happy birthday Kay din, Tapan. advance happy birthday kay Tatay Ed Santiago. Oo. Ganun din, happy birthday. Kay Nanay Lucy Santiago, Oo. ganun din kay Ate Mer at kay Ate Malu at kay Ayesha na anak ni Zaira Sima Franca. Ganon din happy birthday kay Inang sa 11. Kay Tatang sa 17. Ay, happy birthday kay Inang Ayan. at saka kay At Tata. kay Bryle sa 17 din. Okay. O, tawagin naman natin si ang pinakamaganda ng Angeles City. Sinsa. Bumati ka naman. Hello, good evening po. Ako po si Cynthia Tidy sa Angeles City po. Pinabati ko po ang aking mami at daddy, si Mami Helen, Daddy Doming sa Angeles City. Hello po. At kay Cindy at kay Pong na nakikinig ngayon. At si Charmaine po kasama ko dito ngayon, aking anak. At saka binabati ko rin pala ang aking company nurse na si Sarah Escoto. Alam ko, sana nakuha mo yung station na to. Happy listening. Hello, bye. Advance happy birthday kay Brian. Lahat po nang gustong sumali sa aming workshop, guitar, dance, and voice. Ayan, 16 po ang start, August 16. Pero pwede na po kayong mag-register or mag-enroll sa aming live studio starting this Sunday, August 9. Registration is free po and we declare may merienda. Ay, hindi ko na makalimutan. Si Saria, hello Saria. See you on Sunday. At huwag kang mag-alala, love na love ka namin. Love na love ka namin. At alam ko, kahit bata ka pa, kaya mo yan, kaya mo yan. Love you, Saria.
Rafael. Rafael, bati ka muna, say hello. Hello po, my name is Rabel Di Padilla po. Happy Ako, naantok pa yata si Rafael. Yan, binabati ko nga po pala ang Maguga Friends ng Bataan National High School, si Ma'am Mira, Ma'am Dave, Ma'am Jen, Sir Chris, at ang bagong miyembro, si Ma'am Audrey, yan, and Sir Lester. Yan po. Thank you. Ayan, so napakasaya po namin dito sa station. At salamat sa ating mga nakasama, kay Rafael, sa aking napakagandang kapatid, si Cynthia, kay Pastor Raul, kay Mayfor, kay Roseanne, kay Baby Charmaine, at saka kay Chacha at kay EJ. Yan. So salamat sa aming mga nakasama, napakasaya po namin dito. At nawa po ay kayo rin po palaging maging masaya. I declare na maging masaya po ang inyong buong isang linggo. At patuloy po kayong makakaranas ng maraming pagpapala at pabor mula sa ating mahal na Tatay Lord. Yan. So, lahat po ng mga my birthday, I declare more and more blessings sa inyong lahat. Keep on listening to hashtag BBF, Blessed, Beloved, and Favored. This is every Friday, 8 to 9 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. At palagi naman po namin ina-announce ang aming ang link para po mapakinggan nyo kami via internet. At you can search also sa YouTube yung hashtag BBF, yung mga hindi nyo po napakinggan ng mga previous naming program, pwede nyo pong makita. So hello din po dun sa nag-text kanina, Reynante. Hello. I declare na palaging masolusyonan yung problema mo. Ayan, so hello kay Daddy at saka kay Mommy. Hello po. So, let us listen to this program, hashtag BBF. Keep on listening to us dahil sa hashtag BBF. Good evening everyone. Shalom, glory, and sarang. Wala na bang nakikinig sa'yo? Kalma lang. Nandito kaming mga tropa mo. Blessed, beloved, favored. Every Friday to, 8 to 9 p.m. sa 98.3 FM Smile Radio. May kwentuhan, kantahan, at tugtugan. Samahan niyo kami dito sa hashtag BBF. Dahil dito, may nagmamahal sa'yo.